Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig ng Spooky Dolls Filipino Stories. Ako po si Honoria at hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang isang kananasang mapagsahanggang ngayon, dinadala ko sa bawat pagidlip at aking paggising. Taong 2016, buwan ng Hulyo, nang lumipat kami sa isang lumang bahay na pawid sa gilid ng kagubatan sa liblib na bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro. Wala kami mga kapitbahay na malapit sa amin. Tanging ang mga huni ng mga uwak, lagaslas ng dahon, at sigaw ng kabundukan ang aming mga kasama. Sa bahay namin yun, ako, ang aking ina na si Rosalba, at ang bunsong kapatid kong si Esperanza, ang tanging tumitira. Ang aming ama na si Rogelio ay nasa Palawan noon. Nagtatrabaho bilang isang trabahador sa konstruksyon upang mapunan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. May kung anong pakiramdam na parang laging may matang nakamasid sa'yo, lalo na tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw. Isang madaling araw, ginising ako ni Inay, si Rosalba. Halatang puyat at nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan niyang sumigaw. Anak, may nakatayo sa may pintuan. Nanginginig at mahinang bulong niya. Matagal na siyang hindi umalis. Pagdunga ko nga sa bintana, nasilayan kong isang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang matangkad na nilalang. Ang binti nito ay may tsura na paang kabayo, habang ang katawan naman ay tuwid na parang sa tao. May mahabang anino ito na nakalatag sa lupa, napakahaba ng buhok at tila may nakapilipit na buntot. Hindi tao yan, Nay. Bulong ko, halos hindi ako makalunok. Napailing si Inay. Tikbalang, dati na may mga babala ang mga matatanda tungkol sa kanya. Huwag mong titingnan ang kanyang mga mata. Kapag nakipagtitigan ka, yun ang simula ng iyong pagkabaliw. Ilang araw pang lumipas, biglang nagbagong kinikilos ng aking kapatid na si Esperanza. Palagi siyang tulala. Tuwing dapit hapon, parang may hinihintay siya sa gilid ng kakahuyan. Isang gabi, habang naliligo ko sa aming poso, narinig ko siyang bumubulong. Sabi niya, susunduin daw niya ako sa taktang oras. Natigilan ako. Ha? Sino? Hindi siya sumagot. Tinignan lang niya ako ng malamig at walang kaimo-emosyon. Kinabukasan, ginising ako ni Inay. Si Esperanza! Nawawala! Agad kaming naghanap. Sa likod ng aming bahay, sa tabi ng punong santol, nakita namin siyang nakatayo. Nakatingala sa kalangitan, parang nawawala sa sarili. Nang lapitan ko, malabig ang kanyang katawan. Si Kuya raw, bumalik na. Nasa labas na ng pintuan. Wala kaming kapatid na lalaki. Lalo akong kinilabutan. Gabi ng Sabado, kasabay ng malakas na pagulan at pagkawala ng kuryente sa buong baryo, nagkulob kaming tatlo sa aming banig. Isa lang ang kandilang naiiwan at halos hindi ito sapat upang maliwanagan ang naming buong kabahayan. Bandang alas 12 ng hating gabi, narinig na naman namin ang mabibigat na yapag. Hindi yun tunog ng sapatos. Tunog yun ng isang matigas na paa mula sa hayop sa kahoy. Maya-maya, may mahinang boses na nagmumula sa likod ng pintuan. Honoria! Anak, buksan niyo si Papa. Nanlamig ako. Hindi yun boses ng aming itay. Masyadong mababa at parang may kasabay na buntong hininga na parang sa hayop. Tila may dalawang boses sa iisang katawan. Lumapit si Esperanza sa pintuan. Hawak-hawak ang laruan niyang kahoy na kabayo.
Mistulak siyang nahipnotismo. Bubuksan na niya sana ang pintuan nang mahila siya ni inay. Honoria! Ako ito! Yung papa ninyo! Biglang bumukas ang lahat ng bintana, kahit nakakandado. Kumampas ang hangin sa loob at namatay ang mga kandila. Sa isang iglap, mula sa dilim, may lumitaw sa gitna ng aming sala. Matangkad, maitim, may mukha na kabayo, ngunit may bibig ng tao. Pula ang kanyang mga mata at bawat hakabuhan nito, tila umuuga ang paligid. Isasama ko na si Esperanza. Ako ang tunay niyang ama. Napasigaw kami. Inihampas ni inay ang krus na kahoy sa hangin. Napahiyaw ang nilalang. Malalim, masakit sa tenga. At unti-unti itong naglaho sa usok na kulay itim. Kinabukasan, bumalik si Itay mula sa Palawan. Bit-bit ang sugat ang balikat. May 3 malalim na galos. Tila mga kalmot ng isang hayop. Habang bumabaybay daw siya sa bangin ng Palawan, may nilalang daw na kalahating kabayo at kalahating tao na bigla na lang sumulpot mula sa ulap at sinubukang sagasaan siya. Nakita raw niya ang mukha nito. Kawangis ni inay, ngunit may mga matang lumuluha ng dugo. Hindi raw siya kaagad nakatakbo. Nang siya'y makaligtas, tuluyang siyang nanghina at nakatulog sa gitna ng kalsada. Mula noon, nilisan namin yung bahay. Sinara ito at pinabasbas sa isang pare. Ngunit minsan, tuwing gabi, narinig pa rin daw ng bago naninirahan ang mga yabag sa pintuan. At isang boses ang pabulong na buwabanggit ng mga pangalan na Esperanza! lumisan kami noon sa aming lumang bahay sa liblib na bahagi ng Mamburao. Dala-dala ang takot, trauma, at pag-asang hindi na kami muling hahabulin ng aninong tumatawag sa may pintuan. Akala namin, paglipat namin, makakatakas na kami. Akala namin yun. Ang tikbalang ay naiwan sa bukid at sa kadiliman. Ngunit nagkamali kami. Lumipat kami sa isang barong-barong sa bayan mismo ng Mamburao, malapit sa may palengke, kung saan may ilaw at mga taong laging gising. Akala namin, ligtas kami kapag kami nasa liwanag. Ngunit sa mismong liwanag pala, nagsimulang bumalik ang mga bangungot. Unang gabi sa bagong tirahan namin, sa maliit na silid, magkakasama kaming natulog. Ako, si Inay Rosalba, si Itay Rogelio, at ang aking kapatid na Esperanza. Pinagdasal ko pa noon na sana wala na magpakitang nilalang. Pero pagkahimbing ng lahat, may narinig na naman ako na 3 katok. Pareho ng dati. Parehong pamilyar. Ngunit hindi iyon sa labas ng aming bahay. Napatayo ako. Nangangatog ang aking mga tuhod. Ang tunog ay mula sa loob. Mula sa loob ng isang maliit na aparador sa sulok ng silid. Lumapit ako doon. At nang ako'y mapalapit na, may naramdaman akong hinga na tumama sa aking batok. Biglang namatay ang aming ilaw. Nang buksan ko yung pintuan ng aparador, wala naman itong laman. Ngunit sa likod ng kahoy, may parang nakaukit. Buksan mo ang pinto. Kapatid mo ay isama. Ikaw ang aking isusunod. Napaurong ako. Napatili si inay sa aking likuran. Nagising si Itay at agad akong niyakap. Nagpakita na naman ba siya? Bulong niya. Napansin kong muling nangitim ang paligid ng mga mata ni Esperanza kahit wala naman siyang sakit. At ang kanyang mangoko tila tumitigas. Ilang gabing matapos niyon, tila bangungod ang aming sinapit. Nagising kami isang madaling araw na wala si Esperanza sa aming higaan. Bukas ang pintuan ng bahay, pero nakalak ang gate. Walang bakas ng sapatos. Walang bakas
ng taong lumabas. Ang naiwan lamang sa kama ay ang laruan niyang kahoy na kabayo. Ngunit may nakaukit dito na bago. Sumama ka na sa amin. Masaya sa kakahuyan. Sinumbong namin doon sa kapulisan. Nagtulong-tulong ang mga katao. Tinanong yung mga kapitbahay kung meron ba silang nakita. Ngunit wala. Wala ring nakarinig. Para siyang naglaho sa ibabaw ng mundo. Ilang araw kami nagluksa hanggang sa isang gabi habang hawak-hawak ng aking inay ang kanyang lumang rosaryo, may narinig kaming kalusko sa bubong. Akala namin ito'y pusa lamang, ngunit ang tunog ay naging yabag. Yabag ng kabayo. Doon ko na nalaman. Bumalik na siya. Pumunta ako sa simbahan sa bayan ng Sablayan, ilang kilometro mula sa Mamburao. Doon daw kasi ay may matandang pare na bihasa sa mga pagbabasbas ng multong hindi mga tao. Si Padre Gaspar ay halos 90 anyos na. Nang marinig niya ang kwento ko, hindi naman siya nagulat. Napailing lamang siya at nagsabi ng, "Hindi lahat ng tikbalang ay basta hayop. May ilan sa kanila'y naligaw sa mundo ng tao at dito na ninais mamalagi. Sapagkat dito lang nila makakamit ang kanilang pagdanasa." Ibigay niya sa akin ang isang lumang salamin. Kulay itim ang gilid, gawa sa tanso, at may nakaukit na. Nakikita lamang ng too ang hindi sa mata o hindi sa takot. Ayon sa pari, gamitin ko raw ito sa gabi na kabilugan ng buwan, sa tapat ng pintuan kung saan huling narinig ko ang tikbalang. Iisabit ko ito sa loob, sa likod ng pintuan, at kapag may kumatok, huwag na wag ko daw bubuksan. Tumitig daw ako sa salamin at sabihin ng kanyang pangalan kung alam ko. At kung tama ang aking binanggit na pangalan, mawawala daw ito. Dumating na nga ang gabi, kabilugan ng buwan. Tahimik ang lahat. Ipinagdasal ko ng taimtim na sana matapos na nga ang lahat. Nakasabit ang salamin. Naghihintay lamang ako. Lumalim ang aking hininga. Hawak ang krus, tumitig ako sa salamin. At doon ko nga siya nakita. Nakatayo sa likod ng pinto. Hindi ito tao. Ang mga mata nito parang sa uling. Ang balat ay parang dayami. At ang liig naman, mahaba at baluktot. Bigla na lamang itong nagsalita. Nasa akin ang iyong kapatid. Kukunin ko rin iyong puso. Buksan mo na! Nilakasan kong aking loob. Isinigaw ko, "Basilio!" Napatigil siya. Naginig ang kanyang buong paligid. Nanginig ang buong kapaligiran. Mula sa salamin, parang sumambulat ang liwanag. Napaatungal siya ng napakalakas at unti-unting nalusaw ang kanyang anyo para bang natunaw sa liwanag. Kinabukasan, may natanggap kaming tawag mula sa kapulisan. May batang babae daw na natagpuan sa gilid ng ilog doon sa may Santa Cruz. Halos 2 bayan ng layo mula sa amin. Hubot-hubad, nanginginig at walang maalala. Si Esperanza, buhay siya, ngunit hindi na siya ang dating Esperanza. Tahimik na siya lagi, laging tulala, takot sa salamin, at sa tuwing may marinig siyang katok, napapahiyaw siya ng, "Huwag po! Huwag po, Basilio!" Hanggang ngayon, dala pa rin namin ang salamin. Nakatago lamang ito sa ilalim ng aming altar. At si Esperanza, bawat gabi, palagi siyang may sinasabi sa kanyang panaginip. "Hindi pa tapos. May pintuan pa silang bubuksan." 3 buwan na ang lumipas, mula nang muling natagpuan namin si Esperanza. Sa panlabas, bumuti na ang kanyang kalagayan. Kumakain na siya, nakikipaglaro sa ibang mga bata, at tila unti-unting bumabalik ang dati niyang anyo.
Ngunit sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, ang kanyang tinig ay napupuno ng panginginig. Bumukas na naman ang pintuan! Hindi namin ito maunawaan. Wala namang kaming nakikita. Pero alam namin na may nangyayari sa pagitan ng kanyang panaginip at sa mundong aming ginagalawan. Isang hapon, habang naglilinis ako ng lumang baul ng aming lolo, may nakita akong tiniklop na papel na kulay sipya. Tila ginamitan ng tinta mula sa dahon ng banaba. Nakasulat ito sa sulat kamay na Kastila. Sa bawat pintuang binubuksan ng nilalang ng dayami, may kaluluwang nabubuksan sa mundo ng mga anino. Ang unay sa katawan, ang pangalaway sa diwa, at ang ikatlo'y sa alaala. At sa dulo, isang pangalan, Basilio El Caballo Negro. Hindi ko alam kung ito'y babala lamang o isang paalala. Ngunit ng gabing iyon, muling niya naginip si Esperanza. Ang kanyang pag-iyak habang natutulog, paulit-ulit niyang binabanggit. Nagbukas na sila ng pangalawang pintuan. Isa na lang. Ilang linggo ang nakalipas. Habang natutulog si Itay Rogelio sa may aming balkonahe, bigla siyang nagising sa isang matinis na tunog. Tila yabag ng mga paang kalabaw sa aming bubungan. Pagangat naman ng kanyang ulo, wala namang siyang nakita, kundi mga tuyong dahon na gumugulo sa may sahig. Nang pumasok siya sa loob, nanilisik ang kanyang mga mata. Para siyang nawawala sa sarili. Walang kibot, walang kari-reaksyon. Bigla niyang tinapik ang aking balikat. Menoria, hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko alam kung tinig niya ba talaga yun o ng isang nilalang na nagtatago sa kanyang balat. Kinabukasan, napansin namin ang 3 malalalim na gasgas sa likod ng pintuan sa aming sala. Tila mga bakas ng sapatos ng kabayo, pero masyadong pantay, masyadong sinadya. Ay! Bulong ni Esperanza habang nagpapakarga. Pinasok na nila si tatay. Gusto nilang ikaw yung isunod. Ang tinig niya parang dinig mumula sa isang bata. Hindi inosente. Para bang may isa pang katauhan na ginagamit ang kanyang bibig. At sa bawat pagdilat niya, hindi mata ng aking kapatid ang aking nakikita, kundi mata ng isang nilalang na nakasilip mula sa malayo. Sa gabi ng ika-4 ng Sabado, dumalaw sa amin si Padre Gaspar mula sa sablayan. Dala niya ang itim na salamin, isang lumang itak na ayon sa kanya, gawa sa bakal na sinawsaw sa banal na langis at dugo ng kambing na inalay sa ilalim ng buwan. 3 pintuan ang binubuksan na makagaya ni Basilio. Anito, at sa kanyang huling pintuan, wala nang balikan. Ang katawan ay kanilang sisilungan, ang kaluluwa ay kanilang itatapon. Ang huling pintuan, dagdag pa niya, ay sa alaala. At doon, naalala kong panaginip ni Esperanza. Isa na lang. Mula nung gabing iyon, nagsimula akong makaranas ng mga alaala na hindi ko alam kung sa akin pa. May mga mukha akong naalala, mga lalaking may liig na baluktot, mga batang umaawit ng dasal na patras, at mga matandang babae na nag-aalay ng mga kuko sa isang punong kulay itim. At sa bawat alaala, nandun lang si Basilio. Nakatayo, nakatingin, nakangisi. Dumating ang puntong hindi ko nalap kung gising pa ba ako o nasa isang panaginip. Sa isang iglap, nagising ako sa gitna ng gabi. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang saplot, walang alaala kung paano ako napunta doon. 12:00 ng gabi, tinipon namin ang lahat ng salamin sa aming bahay. Binaliktad namin ito. Pinagbabasag. Nagsindi kami ng 3 kandila sa bawat sulok ng aming bahay. Hawak naman ni Esperanza ang itim na salamin. Habang nakaupo siya sa gitna ng sala, tinanong ko siya,
Esperanza, nasa loob mo pa ba si Basilio? Tumango siya at bumulong. Pero hindi lang siya, marami sila. Maya-maya, pumasok si Itay. Pero hindi na siya si Itay. Nakanganga siya, umiiyak ng dugo. Sa bawat paghakbang niya, lumulubog ang sahig sa dilim. At sa likuran niya, may mga aninong hugis kabayo. Mga liig na nakabaluktot, mga matang pulang-pula. Si Padre Gaspar naman, tumindig, itinaas ang itak. Oras na! Hindi nito basta eksorsismo! Ito'y pagtuldok sa pintuang kailanman, hindi dapat binuksan! Abangan niyo sa susunod ang karugtong ng kwentong ito. Huwag kayong mag-alala sa susunod na video na kaagad. Maraming salamat sa inyong pakikinig.